Habang abala ang aking mga kasama sa paghahanda sa aming mga pangangailangan sa biyaheng ito papuntang Manila, gaya ng mga inuming tubig at pagkain namin, ako naman ay abala sa paggawa ng buhid's plan. Ang buhid's plan ay plano sa paglalayag. Gamit ang mapa at iba pang gamit panukat nito ay binubusisi ng husto rito ang posibleng sifting daanan o ruta. Naka-indicate na rin dito sa buhid's plan kung saan ka tatago kung sakaling may weather disturbance o anumang emergency habang panahon ng paglalayag. Hapon na, magdidilim na. Ito ang Cebu City Harbor. Nakahanda na ang lahat, kaya ano pang hinahantay natin, tropa? Start engine na for Manila. Andar na tayo ng makina, mga kapitnis. Alis na tayo rito sa Visayas. Hindi na tayo Maynila. Palubog na ang araw nang tayo ay pull out sa Cebu City Harbor. Kailangan nating dumaan ng southbound o pababa dahil may dadaanan tayong punton o maliit na bars na gamitin sa paghukay doon sa Manila Bay. Hihilain natin pauwi ng Manila. Pasensya na, gabi na, madilim na, kaya di natin nakunan ang operasyon o tuwing operasyon natin doon sa punton o maliit na barge. Tuloy-tuloy na nga ang pag-alis naming ito, mga kapitnis, papuntang Maynila, at may hila kaming maliit na barge. Habang tinutumbok namin ang Northern Cebu ay nakatanggap tayo ng advice mula sa kinaukulan o sa nakakataas sa atin na daanan natin yung bars dahil sa araw na yun ay naasikaso rin nila ang dokumento o kaya special permit to navigate, kaya naging dalawa ang ating hila pauwi papuntang Maynila. Kayang-kaya naman yan, mga kapitnis. Tuloy-tuloy na ang aming biyahe kahit kami ay sobrang bagal. Tumatakbo lang kami ng 1 to 2 knots. Ibig sabihin lang 1 hanggang 2 milya lang ang kaya naming abutin sa bawat oras. Pero okay lang dahil sinuklian naman ito ng magandang kondisyon ng panahon at ng dagat. Sa bagay, malapit na ang summer season. Northern Cebu, ito ang Gato Island. Gintakan Island o ang tawag sa mga taga rito, partikular na ang mga nakatira sa isla, ang tawag nila sa lugar nila ay Ginatarkan. Lumipas ang ilang araw, gabi, ilang araw, gabi, ilang araw, gabi. Tulog, kain, duty, tulog, kain, duty ay narating namin itong Isla Gigantes. Tuloy-tuloy ang mabagal na pag-usad ng aming biyahe, pero sa pang-5 araw ay narating talaga namin ang Romblon Triangle o ang Sibuyan Island, Romblon at ang Tablas Island. Passenger ship o kaya barkong pampasahero. Bumabiyahe mula Mindanao, Kabisayaan hanggang Kamaynilaan, pabalik-balik o vice versa.
Cargo ship, daming uri ng kargumento na pwedeng ikarga rito. Pwedeng powder, pwedeng mga buto-buto kagaya ng mais at mga munggo. At marami pang iba pa. Tuloy-tuloy ang hilaan. Medyo magalaw ang dagat. Kaya huwag magkumpiyansa. Kailangan double check lagi sa tuwing line o kaya sa lubid na nakakonek doon sa hinihila. Salamat, hanggang dito sa bandang Luzon ay wala pa ring mga aberyang nangyayari. Palabas na kami ng Romblon at nasa vicinity na kami ng Mindoro at tinutumbok na namin o nirurumbon namin ang Batangas. Masaya na kami pag nakarating kami ng Batangas dahil yun ay pinakaunang mainland ng Luzon na nakakonek sa Kamaynilaan. Kumusta nga pala dyan yung mga viewers natin dyan na mga overseas boy o mga international seaman? Kami dito sa Inter Island, ganito lang kami kasimple. Mga simple, mga pobreng marino. Tanker ship. Katumbas ng barkong ito ay yung tanker na mga truck sa lupa na nagkakarga rin ng mga gasolina, krudo, pwedeng asido, pwedeng mantika o kaya mga alkohol. Ito naman ang Simara Island na matatagpuan sa pagitan ng Romblon at Mindoro. May mga kabahayan at masisilip din natin mayroong transportation. May mga kalsada tayong makikita. Ito ay car ship. Ang karga nito ay mga sasakyan. At ito naman ay container ship. Ang barkong ito ay tinatawag na container ship dahil ang karga niya ay puro container na may iba-ibang laman. Ang bibilis talaga ng mga passenger ship sa bagay. Pasahero yung karga mo, kaya mabilis talaga sila. Mabilis makarating sa mga pier. At kami naman ay kanila lang nadadaanan. Palagi, pabalik-balik. Pang-anim at pang-pitong araw ay baybayin namin itong buong vicinity ng Batangas hanggang sa kami ay makarating ng Cavite. Fortune Island sa Nasugbu, Batangas ang pinakahuling coastal area ng Batangas at ang kasunod nito ay ang Cavite na at ang Corregidor bago pumasok ng Manila Bay. Kunting tiis na lang, kunting kimbot, kunting pihit na lang ng timon at tayo ay makarating na ng Manila Bay. Talaga naman, abot tanaw mo na ang iyong paroroonan pero aabutan ka pa ng isang gabi para sa pang-8 araw na biyahe. Pero okay lang dahil pagising pagkaumaga ay
Manila Bay na. Good morning, Manila Bay. Itong barko na ito na nandito ngayon sa Manila Bay at papunta ng Maynila ay galing ito ng ibang bansa, kaya matatawag nating international container ship, hindi kagaya natin na umikot-ikot lang tayo sa Pinas. Pagkatapos ng pangwalong araw namin na biyahe, napakahabang biyahe mula Cebu hanggang dito sa Maynila, ay nakarating na kami mga kapitnis. Nakalaglag na ng angkla itong barge. So pagdikit-dikitin na natin itong dalawang hila nating mga barge na sobrang ang bibigat naman. Pag naidikit na natin itong dalawang bars na ito mga fitness, pag sila ay mapag-isa na natin, ibig sabihin ay tapos na ang obligasyon natin sa dalawang ito. Dahil dito sa angkorahe, dito sa anchorage area, ay mayroong ibang magbabantay nito at tayo ay uuwi doon sa terminal. Ayan, nadikit na natin silang dalawa, bibitawan na natin at kukunin natin yung tagboat na kasamahan natin na siyang magbabantay sa dalawang ito. Di pwedeng walang bantay. Tara, di pa tayo tapos. Pupuntahan natin o kukunin natin yung kasamahan nating tagboat na mas malaki sa atin na siyang magtitinding sa dalawang ito. Talaga namang naglalambing pa ito. Kailangan pang sunduin at ihatid dito sa barge na kanyang titindingan. Ayan, nakadikit na, may tinding na, may kapalitan na tayo. Kaya tara, punta na tayong terminal. Uwi na tayo.